Hello guys, welcome back again sa aking boring channel. And for today's video, magkakabit tayo ng rear window para sa aking Suzuki Multicab. At ito nga, bago tayo mag-umpisa, tatanggalin muna natin yung mga lumot at dumi na 30 years nang nakakapit sa kanya, no? Yung salamin na to guys ay galing sa chop shop, no? Doon sa mga chop-chopan ng mga multicab na ayaw ng paganahin ng mga may-ari na binibenta na lang nila sa junk shop. Yan po ay nabili ko lamang sa halagang 1,000 pesos kasama na po yung goma. Kung bibilin po natin yan sa surplusan ay nagkakahalaga po yan ng 2,200 nung tinanong ko po siya nung year 2019. At ngayon nga po ay 2024 na, kaya palagay ko mas mahal pa ngayon yan. So ito nga pong salamin na to ay tiyempon-tiyempo, no? Naka-tiyempo tayo ng mura. Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Bago tayo mag-umpisa guys, wawalisan muna natin tong flooring ng aking multicab kasi ang dami niyang dumi at pinagkainan ng mga daga, no? Dahil nga wala siyang salamin sa likod, pinapasok siya ng daga tuwing walang bantay. Ang una natin kailangan gawin guys ay magtanggal ng headrest para walang sagabal dun sa gagalawan natin, no? Papaira natin ang langis tong paligid niya sa mga gilid para madulas siyang ipasok. Usually guys, ang ginagamit dito ay lubid na maliit, no? Since wala tayong lubid, gagamit na lang tayo ng straw. At yan nga po ang paraan para maipasok natin yung goma dun sa kanyang frame. Sa pag-i-install nito guys, kailangan natin ng alalay, no? Kaya tinawag ko nga yung anak kong pogi na manang-mana sa akin para tulungan ako. Dito ka nga sa banda rito. Tumakyat ka na. So guys, ang ilalapat nating una dun sa goma ay yung ilalim. Shot muna natin siya dun sa pinaka kanal. Tapos pag nakasalpak na yung goma, pwede na nating hilahin unti-unti yung straw para maswak lahat ng goma sa paligid niya, no? So ayan guys, pwede na nating hilahin unti-unti yung straw, no? Para umakap na yung goma niya dun sa pinaka frame, dun sa yero. Hilahin lang natin yan unti-unti, paikot. Yan guys, ganyan lang yung pagkakabit ng salamin. Hilahin nyo lang unti-unti yung tali para lumapat yung goma nya. Hilahin nyo siya paikot. So dito guys, gumamit na ako ng flat screw, bali kasi hindi talaga advisable na gamitin ng straw. Mas maganda talaga ang lubid. So ayan nga, mabuti na lang at 80% na ang naipapasok ko dun sa salamin, no?
At saka malambot lang naman yung goma, kaya madali ko na siyang naipasok lahat. So ayun guys, yung straw natin is bumitaw. Magsimula dito. So hindi na natin ginamitan, no. Nag-ano na lang tayo. Nagsikwat na lang tayo, ginamit natin flat screw. So ayan, lapat na siya. So dito kasi talaga guys, ang ginagamit ay lubid, no. Wala kasi tayong lubid, kaya ang ginamit natin ay straw, which is hindi pala siya advisable gamitin. Pero at least kinaya pa rin, ano. Ayan guys, napakadali lang na maikabit yan, no. All right. Ang ganda naman pagkakalapat niya guys, no. And last but not the least, pupunasan natin yan ng nilamukos na dyaryo guys, para malinaw na malinaw siya, no. Ayan guys, super linaw na siya. Sana all. So ayan nga guys, no. Sa halagang 1K ay nagkaroon na ng rear window si Truck Norris. Alright. Mas maganda-ganda siyang tingnan ngayon, no. Tamang-tama lang yan sa panahon ngayon guys, kasi nag-uulan na, no. Kailangan talaga natin yan. So ayan, pag walang canopy, talaga mababasa yung likod mo pag malakas ang ulan, papasok dito yung tubig. So ngayon hindi na, kasi may salamin na siya eh. Bali, ang gagawin ko na lang ngayon ay sosoli na lang natin yung mga headrest nya guys.
kakabit na lang to ulit pero hindi ko na isasali sa video. Nakakahiya kasi. Dahil simpleng-simple lang naman gawin to, ano. Sasoli ko na lang to. So hanggang doon lang guys. Sana nagustuhan yung shinare ko. Nagkaroon kayo ng idea. Thank you all for watching and God bless.